Ito ang kaso na nangyari kay Elisa Lam noong February 2013. Idineklara ng aksidente ang sanhi ng kanyang pagkamatay na resulta ng kanyang bipolar disorder. Ngunit nagdulot ng kalituhan sa nakakarami ang ikinilos nito sa loob ng elevator at kung paano niya naakyat ang nakalak na rooftop ng hotel at napunta sa loob ng tangke ng tubig. Welcome to Tagalog Stories. Ipinanganak si Elisa noong April 30, 1991 sa Vancouver, British Columbia ng immigrants na magulang na si David at Hin. Nagmula sa Hong Kong ang mga ito at nang manirahan sa Canada at nakapag-adjust ang mga ito ay nagbukas sila ng kanilang sariling restaurant. Year 2010 ay nagsimulang mag-vlog si Elisa tungkol sa pagkahilig nito sa fashion. Binahagi niya rin dito ang hilig sa photography. Dito rin ibinabahagi ni Elisa ang kanyang problema sa kanyang mental health. Nang mawala nga si Elisa ay walang nakakalam ng kondisyon nito dahil inilihim ito ng kanilang pamilya. Umabot ng ilang buwan bago ito nalaman ng mga investigador. Si Elisa ay opisyal na diagnose ng bipolar disorder at depression bipolar disorder na naging sanhi ng kanyang depresyon. Ito rin ang dahilan ng abnormal na pagkilos nito na tinatawag na mania or hypermania. Niresetahan siya ng kanyang doktor ng iba't ibang gamot upang ma-stabilize ang kanyang pag-iisip. Sa matagal na panahon ay naging maayos ang kanyang pamumuhay. Espesyal kay Elisa. Si Elisa ay palakaibigan, masayahin at mabuting estudyante. May mga pangarap at mabuting pamilya. At marami tong pinagkakahabalahan o hobbies. Ang tulad ni Elisa ay hindi dapat husgahan ng dahil sa diagnosis. Hanggang sa napagdesisyonan niyang magbakasyon sa Los Angeles noong January 2013. Noong una ay hindi payag ang kanyang mga magulang sa pagbabakasyon nito. Ngunit pumayag din ang mga ito sa isang kondisyon na tatawag siya araw-araw sa kanyang mga magulang. January 2013 ay nag-post sa Elisa sa internet upang makahanap ng makakasama niya sa kwarto upang makatipid. January 7 ay nag-book siya ng flight pa Los Angeles. January 26 nang makarating sa California at nag-check-in siya sa isang hotel kasama ang mga nakilala sa internet. Gaya nga ng napagkasunduan ay araw-araw siyang tumatawag sa kanyang magulang upang ikwento ang nangyayari sa kanyang pagbabakasyon. January 28 mula San Diego ay bumahe siya papuntang Los Angeles kung saan nag-check-in siya sa Cecil Hotel. Ang hotel na ito ay sikat dahil mura ito at tinatangkilik ng mga gustong makatipid habang binibisita ang syudad. January 30, isa sa kanyang roommates ay nagreklamo dahil sa kakaibang ikinikilos ni Elisa. Dahilan kaya inilipas siya sa pribadong kwarto sa 5th floor para hindi na rin makaistorbo sa iba pang guests. January 31, nag-alala ang magulang ni Elisa nang hindi makatanggap ng tawag mula sa kanya. Ayon sa nagtatrabaho sa hotel ay nakita pa nila ito at may nakakita rin umano sa kanya sa isang bookstore. Sumapit na ang gabi at wala pa ring tawag mula kay Elisa kaya labis ang pag-aalala ng kanyang magulang. Dahilan ng agarang pagpapabook ng flight pa Los Angeles. Nang makarating ang mga ito sa Los Angeles ay dumiretso agad sa police station upang mag-file ng missing person police report. Inikot ng kapulisan at mga volunteer ang lugar sa paligid ng Cecil Hotel. Sa unang mga araw
ay inimbestigahan ang silid ni Elisa, ngunit wala silang nakitang kahina-hinalat sa loob nito. Maging ang kanyang mga gamit ay naroon pa rin. Namahagi na nga ng mga flyers upang mapabilis ang kanilang paghahanap kay Elisa. Nagpa-press conference na rin ang mga investigador upang makatulong sa kaso nito. February 14 ay inilabas ang CCTV footage na kuha mula sa hotel. Dito ay makikita na February 1 ay pumasok siya sa elevator at pinindot lahat ng numero. At tila kakaiba ang ikinikilos nito. Itinigil ang paghahanap kay Elisa nang ang mga tenant ng hotel ay nagreklamo sa lumalabas na tubig sa gripo at mahinang pressure nito. Umakyat ang trabahador upang i-check ang water system. At nang buksan nito ang tangke ng tubig ay nagulat siya na may nakita siyang palutang-lutang na bangkay sa loob nito. Agad niya nga itong ipinaalam sa LAPD at rumisponde naman agad ang mga ito. February 21, ang coroner ng LAPD ay naglabas ng statement tungkol sa nangyari kay Elisa. Inilabas ang autopsy result ng katawan ni Elisa at ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay pagkalunod. Ayon sa coroner, napadpad si Elisa sa tangke dahil sa hallucination sanhi ng kanyang bipolar disorder. Ayon naman sa toxicologist ay walang nakitang alcohol at ipinagbabawal na gamot sa sistema ni Elisa. Ayon sa mga investigador, ang fire exit ng hotel ang posibleng ginawang daan ni Elisa upang makarating sa rooftop ng hotel, dahil ang ibang lagusan patungo rito ay hindi basta-basta maa-access ayon sa mga staff nito, dahil may mga alarm na nakakabit dito. Marami ang mga teorya na pumasok sa isipan ng mga tao nang ililabas ang buong CCTV footage dahil tila may tinataguan umano si Elisa. Ngunit sa mga lumipas na panahon ay naninindigan ng LAPD na aksidente ang nangyari kay Elisa sanhi ng kanyang bipolar disorder.